So, ayun po, magandang umaga po sa lahat. Inaanyayahan ko po yung mga available po sa mga oras na po na mag-gather po din sa harap natin para magsimula na po yung Sunday Bites natin ngayon po. Ayun, good morning po sa mga kasaya. Good morning ulit. Ayun, sige po, bago po tayo magsimula sa Sunday Bites, samahan niyo po ang manalangin. Yes, Lord God, Father, Panginoon, we thank you, Panginoon, sa ayaw sa Lord God na pinapalood niyo sa amin, pero na rin sa amin, Lord God, na makapag-share ng word niyo sa Sunday Bites, Panginoon. I thank you then, Lord God, sa amin sa ito na ano yung ginamit mo for all the people, Lord God, at pwede kami kanina, mas talented, mas gifted kasi sa amin. Pero I thank you, Lord God, for giving me this opportunity. This is one of the biggest event for me, like this year. Kasi unang first Sunday was ayun, Lord. I pray, Lord God, na one po yung sa gawin ko. Kayo po yung nangusap sa bawat isa, Lord God. And ayun, iparating niyo po yung gusto ninyong iparating sa bawat isa namin, sa buhay ng bawat isa namin, Lord God. Ayun, Lord God, I pray na i-bless na po yung araw na ito mula sa umpisa hanggang sa wakas ng celebration namin sa araw na ito. This Sunday Bites as well. Ayun, Lord God, pinagkakatiwala ko sa inyo ang lahat-lahat. In Jesus' name we pray, Amen. Ayun, good morning po. Ayun, good morning ulit. Pangatlong beses ng good morning ito. Ayun, bago po mag-start, ayun, gaya po ng nasabi ko sa prayer kanina, ayun, unang first time kong mag-Sunday Bites. Ngayon, sa tinagal-tagal ko nandito sa church. Hindi naman masyado matagal. Siguro mga 2 years. 2 years ago. 2 years ago nandito na. Tapos, first time kong mag-Sunday Bites. Mag-share ng word nila sa akin. So, ayun. Ayun po. Ayun, medyo na lang po na So, ayun po. Gusto ko lang po i-share yung about dun sa team up naman po natin ngayong taon. Ngayong buwan. Yung team up naman po kasi natin ngayon sa month of April is Through the Storm. So, ayun. Gusto ko rin po pagkasatan. Gusto ko rin po i-share kung ano yung sinasabi sa akin nila sa team up naman natin ngayong buwan, which is Through the Storm. And ayun. Galing po dun sa team po na rin mismo, yung The Storm. Doon po yung ikat yung i-share ko ngayon and yung gusto sabihin nila sa mga kasi. So, ayun. Ano po ba yung storm? Kung maalala mo ninyo, nung last Wednesday po kasi nag-start yung Team of the Man natin Through the Storm. Ayun, nabigyan tayo ng insight dun about sa storm mismo, which is merong ulan, merong hangin, yung storm mismo, diba? So, merong maraming pwedeng maidulot yung storm na yun. Kasi, ayun, merong tatlong, kumbaga sa storm na yun, merong tatlong pwedeng madulot yung storm. Yung hangin, yung ulan, tapos yung bagyo mismo. So, ayun, kapag meron pong storm, madalas na indication parang meaning ng storm sa atin. Parang malaking problema kasi yung storm mismo, bagyo. Makikita mo yun sa langit, hindi pa naaabot ng mata mo yung dulo-dulo ng storm na yun, diba? So, ayun, sa storm mismo, kumbaga, malaki na yung agad na problema. Ayun, diba? So, ano ba yung mga pwedeng madulot ng storm na yun, ng bagyo? Maraming
maraming pwedeng magulot yan. Katulad ng sinabi last Wednesday, yung tatlong bagay na nabanggit ko kanina, yung malakas na hangin, malakas na ulan, kasi bagyo. Tapos maraming pwedeng maging dulot yan na hindi maganda sa atin. Sa buhay natin, and sa sa paligid na rin natin. Kumbaga yung storm, ayun. Kapag malakas yung hangin, gaya ng sinabi last time, pwedeng matumba yung mga puno, pwedeng maapektuhan yung mga bahay. Tapos yung malakas na ulan naman, kapag tuloy-tuloy, mas matagal, mas malaking dulot ng maraming tubig. Ayun, maraming tubig. Kapag mas maraming tubig, madalas bumabaha. Ayan. Madalas bumabaha sa atin, ayun, malakas yung hangin kapag may bagyo. So sa dalawang yun, kahit dalawang yun lang, masyadong malaki na yung pwedeng maging epekto sa atin. Hindi lang sa buhay natin, kumbaga, sa buhay din ng bawat isa, naging makapit sa mga resources natin, sa bahay natin, sa mga nagtatanim, sa may mga farm, pwede rin sa may mga malalaking negosyo. So, ayun. Ano ba yung pwedeng magulot ng mga bagay na yun? So, nalayan natin din sa may hangin. Ayun nga, gaya ng sinabi na kanina. Kapag malakas yung hangin, pwedeng matumba yung mga puno, pwedeng di pa rin yung mga yero ng mga bahay, diba? Tapos din sa may malakas na ulan, pwedeng malakas na baha. Ayun, maraming baha sa kung saan paligid. So, sa mga bagay na yun, malaking epekto nun sa atin is pwedeng mawalan tayo ng kuryente, mawalan ng resources sa tubig, o kaya mawalan ng resources sa pagkain, and so on, and sa marami pang iba. Kumbaga, sa laki ng dulot ng storm na yun, yung pinakamagiging epekto nun sa atin lahat is yung pagkawala or pagkabawas ng resources natin. Amen. Kasi yung storm mismo, kaya niyang limasin, tama ba? Limasin yung mga bagay, di ba? Kapag malakas yung bagyo, mas marami siyang nadadaanan, mas marami siyang natatangay, gano'n. Kapag mas malaking bagyo, gano'n. So, ayun. Pwedeng matangay ng malakas na bagyo, ng storm, yung mga resources na meron tayo. Tapos, isa pa, kapag malaki yung storm, since natanggalan tayo ng mga resources, walang kuryente, matik yan, kapag walang kuryente, walang internet. Tapos kapag pwede rin walang tubig, tapos limitado yung mga tindahan, kasi pwede apektado ng malakas na bagyo, apektado ng baha. Diba? So pwede rin, bukod sa resources na matatanggal, dulot ng malakas na storm, malakas na bagyo, pwede rin comfort natin mismo. Amen. Kasi minsan tayong mga tao, nakabase lang tayo dun sa mga bagay na meron tayo. Minsan madalas, gano'n. Tapos kapag may dumating na storm, natangay yun, kumbaga, mawawalan tayo ng comfort sa sarili natin. Kasi nga, nakasanayan natin na doon tayo nakalagay sa mga bagay na yun. Nakasanayan natin, meron tayo. So, kapag nawala yung mga bagay na yun, mawawalan din tayo ng comfort. Mawawalan tayo ng resources. And malaking epekto yun sa buhay natin. Kasi nga, may times na doon na rin mismo, nagagaling yung pangkabuhayan natin, parang mga pangangailangan natin sa araw-araw. So, ayun. Bukod sa mga resources at sa comfort mismo, meron pang isang pinakamalalang pwedeng maidulot ng bagyo. Diba madalas kapag may bagyo, hindi lang mga pananim, mga bahay, mga puno yung natatangay. Kasi matik yun, kapag ayun natangay, sabihin na natin natangay yung bahay nyo, nandun ka sa loob ng bahay nyo, di ba? Ibig sabihin, pwede kang madamay. Pwede kang madamay dun sa natutulot ng bagyo. Or worst case scenario, may mga taong nadadamay sa bagyo mismo.
kumbaga, may lumipad lang na yero, di ba? Tapos nagkataon na nasa labas ka ng bahay mo. Tinamaan ka bigla. Tapos mo ayun, di ba? Pwedeng gano'n na hindi lang sa resources mismo, sa comfort natin, pwedeng madulot ng storm, pwedeng madulot ng bagyo, kundi sa ating din mismo. Well, amen, di ba? So, ayun. Ayun yung tatlong simpleng bagay na pwedeng maging dulot ng bagyo. Una, yung resources, yung comfort, o yung mga tao. Pwede rin mahal natin sa buhay, di ba? Or sa atin din mismo. Ayun. So, ayun. Next po natin, since nandito tayo sa Through the Storm, ayun. Yung pag-uusapan po naman natin ngayon is about fear. Ayun. Ano po bang meron kapag tinatamaan tayo ng malakas na storm, malakas na bagyo? Gaya ang sabi ko kanina, kapag malakas yung bagyo, malakas yung storm, naapektuhan yung resources and comfort natin. And ayun, since ayun nga, nasanay tayo dun sa mga bagay na meron tayong, ayun, kapag nawala yun, matatakot tayo kasi hindi na natin alam kung paano makakamove. Hindi natin alam kung paano. Anong gagawin natin kung wala na yung mga bagay na yun sa buhay natin, di ba? Yung resources, yung comfort. So, ayun, pwedeng madulot ng mga bagay na yun kapag nawalan tayo is fear. Ayun. So, ayun po yung pag-uusapan natin ngayon about fear. Kasi, takot ako ngayon. Ayun. Share ko lang po, bago kasi ako mag-Sunday vibes, maraming beses ko na kasing tinanggihan to. Ayun, hindi ko na mabilang, 3 yata o 4. Hindi mabilang pero binigyan ng number. Ayun, pero ayun, isa sa fear ko bago ko tanggapin yung pagsa-Sunday vibes is feeling ko kasi hindi pa enough yung knowledge ko about sa Bible. Hindi pa enough yung pag-feed sa akin kasi nga, kailangan mo munang ma-share, ay, kumbaga, you cannot give what you don't have, diba? So, ayun, parang takot ako sa part na yun kasi nga, hindi ko alam kung anong ibibigay ko, hindi ko alam kung anong i-share ko. So, ayun, pwedeng ay yung source ng fear natin mismo na, kumbaga, nakabase sa qualifications mismo natin, parang binabase natin sa standards mismo natin na hindi naman talaga kailangan mo lang magsimula. So, ayun. Ayun yung isang pwedeng dulot ng fear kung bakit ayun, nakakaranas tayo ng takot. So, sino pong naniniwala sa inyo na yung storm sa buhay pwedeng magdulot sa atin ng takot? Amen. Sa akin po kasi, ayun, yung mga storm mismo, parang meaning yun sa akin madalas, yung problema na naman, pagsubok na naman. Sino ba namang gustong dumaan sa problema na naman? Kumbaga, sino ba namang gustong madapa? Sino ba namang gustong maging talunan? Diba? Amen. Mga fear kasi yun na pwedeng maging basehan natin ng standard natin na baka ayun mismo yung mag-hold back sa atin. Kung bakit may fear tayo sa atin mismo. And ayun din mismo yung nakakapag-hold back sa atin para hindi matuloy yung purpose ni Lord sa atin. So, ayun, next po natin, narin po dito yung fear, sabi dito, is a prison that will keep you from becoming what God intends you to be. So, ayun, sa mga bagay na kinakatakutan natin, pwedeng nagiging reason out natin yun para mag-know muna kay Lord. Kasi nga, pwedeng takot tayo sa commitment, pwedeng takot pa tayo sa responsibility, and ayun, sa mga ganung bagay, parang nagiging fear natin siya para hindi mo natanggapin yung pinapagawa ni Lord. Parang, ayun, ayaw muna natin ng responsibility kasi takot tayo baka mag-fail tayo, which is part naman ng path natin, part naman ng pag-grow natin. So, ayun, huwag natin hayaan na yung fear natin mismo yung bumalot sa atin, kundi yung purpose ni Lord sa buhay natin. So, ayun, share ko lang po ng
nag-life group kasi kami ng mga kabataan. Friday, nag-life group kami mga yun. Nasyal ko po kasi ito sa life group namin. Ayun, marami sa amin na, ayun, parang marami sa amin driven by fear. Ayun, parang most of us nadadrive ng fear kasi parang yung standard namin mismo parang nakabase sa opinion ng mga tao. Ayun, kumbaga, yung mga ginagawa namin nakabase sa kung anong gusto mangyari ng mga tao sa buhay namin. So kapag hindi namin nami-meet yung standards nila, yung expectations nila, parang natatakot kami na baka iwan kami ng taong iwan kami ng mga tao na nakasanayan namin nandyan sa paligid namin, na kapag nakakagawa kami ng maganda, nandyan sila, pero kapag mali na, parang wala naman. Kapag hindi na tama yung parang may kulang lang sa nagawa mo, kumbaga, may nasusumbot mo parang. So, ayun. Na-share ko yun sa live group namin kasi nga, nandun kami sa part na tinanong ko kasi sila na what drives your life. So, ayun, nasama kasi yun sa pointer namin, which is yung fear. So, ayun, share ko. Meron po akong, merong 2 meanings of fear. 2 meanings of fear. Ayun, ito po yung una. Unang meaning ng fear, forget everything and run. Forget everything and run. So, ayun, share ko lang po kasi yung sa story ni Apostle Paul sa nangyari sa Acts 27. Ayun. Yung nangyari po kasi doon, si Apostle Paul, pinakulong siya dahil nag-preach siya ng gospel. So, ang nangyari, ililipat siya ng prison, tapos pinasakay siya ng barko. Tapos sa barkong yun, kumbaga, yung alam ni Apostle Paul na ano ba ito? Na, ayun, parang magkakaroon ng malakas na bagyo tapos masisira yung barko nila. Ganon. Ayun yung sinabi ni Lord sa kanya. Kaya, alam ni Apostle Paul na may mangyayari hindi maganda. So, sinabihan niya yung mga tao dun sa cruise ship. Sa barko na, ayun, sinabihan niya yung mga tao dun sa may barko na huwag na natin ituloy yung paglalayag natin kasi sinabihan ako ni Lord mismo na masisira yung barko. Hindi makakarating yung barko sa paroroonan natin. So, ayun yung sinabi ni Apostle Paul sa mga tauhan dun sa barko. Pero hindi nakinig yung mga tauhan. Ang ginawa nila, nakinig sila dun sa may piloto ng barko, sa captain ng barko. So, ang ginawa ng captain, nagpatuloy sila sa paglalayag. Kaya, ayun, nung nandun na sila sa kalagitnaan, parang naramdaman nila na lumalakas yung hangin, lumalakas yung wave. Basta yun, lumalakas yung alon, lumalakas yung hangin. Kaya, nag-change sila ng route. Ayun, sa kalagitnaan ng paglalayag nila, nag-change sila ng route. So, ayun, bilang dito sa forget everything and run natin, porket ba nakakaranas tayo ng konting pagbiyanig, konting pagsubok, konting hangin, konting alon, tatalikod na ba tayo kaagad dun sa kailangan natin daanan? Diba? Parang konti lang naman yung naramdaman mo, pero maliit lang na problema, maliit lang na pagsubok, parang mag-change ka na ba kaagad ng route? So, ayun, parang ganun kasi yung nangyayari dito sa part na yun. Kaya, ito po yung naisip ko na, forget everything and run. Kasi, parang ayun yung ginawa nila dun sa kwento. Sabi kasi dito sa Acts chapter 27, verse 17. So the men hoisted it aboard. Then they passed ropes under the ship itself to hold it together. Because they were afraid they would run aground on the sandbars of Cyrus. They lowered the sea anchor and the ship
they let the ship be driven along. So ayun, dito kasi sa time na to, since nakaranas nga sila ng mga waves, mga hangin, parang ginawa nila, huminto muna sila. Kumbaga gano'n. Na imbes na dumiretso na sila, meron pa silang ibang dinaanan. Kumbaga, hindi agad sila dumiretso din sa kailangan nilang tahakin, daanan, gano'n. So, ayun, kumbaga tayo ba sa atin mismo na kapag nakakaranas tayo ng pagsubok na ng problema sa buhay, ano bang una natin ginagawa? Andun pa tayo sa part na nagpo-post muna, tapos tuloy, pero tutuloy pa rin, pero yung iba sa atin na mag-change ng plan kasi nga takot tayo dun sa nangyayari sa atin na nakakaranas tayo ng problema ng pagsubok, diba? So, ayun. Tapos, next naman po, yung pangalawang meaning ng fear natin, face everything and rise. So, ayun, yung kanina, forget everything and run. Ngayon naman po, face everything and rise. So, dito naman po, marami kasing sa buhay kasi talaga natin, hindi talaga natin maiiwasan yung mga pagsubok, yung mga problema, laging which is napaka-common para sa ating lahat. Kumbaga sa lahat ng bagay mismo. Hindi lang sa buhay natin, kumbaga, pati na rin sa pag-aaral, di ba? Sa pag-aaral natin, katapos natin matuto, merong testing. Kumbaga, pagsubok. Doon nasusubok yung nalalaman natin sa mga pinag-aaral. So, ayun, dito sa pangalawang pointer natin, tayo ba yung tipo ng tao na haharapin natin lahat ng bagay, tapos doon tayo mag-rise. Ayun. Kasi alam naman natin na sa dulo ng mga pagsubok, ng mga problema, meron tayong matututunan. Amen. So sa dulo ng mga nararanasan natin ngayon, meron tayong matututunan. And may gustong sabihin sa atin sila. May purpose sa atin sila. Bawat isa. So ayun, sabi ko dito sa Acts chapter 27, verse 22 naman. But now, I urge you to keep your courage because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. Ito yung part na andun na sila sa may storm mismo. Sila Apostle Paul and yung mga tao dun sa may barko. Ang nangyari dito, nakakaranas na sila ng malakas na bagyo and ayun, so kaya yung ginawa ni Apostle Paul noon, in-encourage niya yung mga tauhan ng barko na huwag kayong mag-alala kasi yung ship hindi makakarating pero ikaw makakarating ka. Kumbaga yung sinasabi lang ni Apostle Paul noon sa mga tauhan doon, the ship will not gonna make it, but you will gonna make it. Ayun po, parang sinasabi doon ni Apostle Paul na hindi man makakayanan ng barko na makarating sa paroroonan ninyo. Kayo naman ang makakarating dun sa kailangan yung puntahan. Kasi, ayun, parang sinabihan kasi siya ni Lord dito na parang merong may pa-heads up si Lord kay Apostle Paul bago sila maglayag na makakaranas talaga sila ng malakas na bagyo and yung barko nila mismo masisira tapos dadating sila dun sa part na itatapon nila yung mga gamit nila para mas gumaan yung barko nila kasi marami sila dun sa may barko. So sa ganung way, mas magiging magaan yung barko kaya hindi madaling lulubog yung barko kapag kahit na pasukin ng tubig, diba? So ayun, parang sinabihan sila ni Apostle Paul ng tayo na huwag silang matakot na sinabihan siya ni Lord na hindi man makakarating yung barko natin, pero tayo makakarating sa paroroonan natin. Kasi sinabihan ako ni Lord na makakarating tayo. Amen. So, ayun, parang ganun yung sinabi ni Apostle Paul sa mga tauhan na yun. Kaya, ayun, yung nangyari, lahat sila nakaligtas dun sa may bagyo. After nung malakas na bagyo na yun, kung ipagkakatuloy-tuloy ba yung part na yun. Kasi yung sumunod na kwento kasi ng shipwreck,
katapos ng duster, sa next, shipwreck. So, sa shipwreck kasi nangyari yung nakalangoy sila, nakapunta sila sa may daungan, tapos ligtas silang lahat na nakarating dun sa, ligtas silang lahat matapos yung shipwreck. Kaya, ayun, kumbaga sa part na yun, dun pa lang, dun na nakikita yung sinabi ni Lord na the ship will not gonna make it, but you will gonna make it. So, ayun, ayun po yung dalawang pointer natin sa umagang to sa Sunday Vibes natin. Yung una, forget everything and run. Yung pangalawa naman, face everything and run. So, tanong ko lang po sa bawat isa na, saan po ba tayo sa dalawang to? Doon po ba tayo sa una na kakalimutan na lang natin yung lahat? Kasi may part dito na yung mga tauhan mismo, nawawalan na sila ng pag-asa na magpatuloy. Nawawalan na sila ng will para ituloy pa nila yung paglalayag nila para makarating sila doon sa pararoonan nila. So, ganun po ba tayo sa buhay natin na kapag nakakaranas tayo ng problema, ng pagsubok, malakas na bagyo, malakas na hangin, malakas na wave, na kapag dinaanan natin, tatakbuhan na lang po ba natin yun? And tatalikuran. Sa bagay kasi, ayun, may mga times nga naman na mas madali kung tatalikuran mo na lang yung problema. Ayun. Kasi mas madali kung hindi mo na lang haharapin yung problema, yung pagsubok. Kumbaga, mag-chill ka na lang dito, diba? Huwag ka na lang dumiretso doon, nakakatakot doon eh. Kaya nga, yung title ko natin is about fear. Ayun, kasi nga, andun tayo, minsan, takot tayong suungin yung problema, takot tayong harapin yung pagsubok, kasi nakakatakot nga naman. So, ayun, sa pangalawa naman po, na face everything and rise. Tayo po ba yung tipo ng tao na kahit may problema, andun pa rin sa go pa rin, kahit na malaki yung sasalubungin nating wave, sige pa rin. Amen. So, ayun, gusto ko lang pong i-encourage yung bawat isa na sana andun tayo sa pangalawang point na face everything and rise. Kasi alam natin na sa dulo ng pagsubok, merong pag-rise up sa atin ulit. Amen. Tapos, ayun po, bago po ako mag-end, gusto ko pong i-share sa inyo to. Ayan. Ito pong quote na to, nakita ko lang po ito sa may anime, kakaload ko ng anime. Ito pong tao dito sa may screen. So ano po yan? Si Aizen. Share ko lang po. Yung po yan sa nakaload yung free run. So sabi po kasi niya dito, being afraid isn't a bad thing. It is my fear that brought me this far. Amen. So, saan po ba tayo kayang dalhin ng takot natin? Gaya nga ng pointer natin kanina, tayo po ba yung tatakbo na lang or tayo yung susunod ka lang sa pagsubok? Amen. And ayun po, I pray na na-encourage ko yung bawat isa sa atin na harapin yung storm sa buhay natin. Kasi nga, hindi talaga tayo makakaiwas sa mga storm. Amen. So, ayun, mahaba-haba pa naman po yung buong buwan, marami pa pong mag-atakal lang through the storm natin na tinakdanan natin. So, ayun, na-encourage po tayo sa bawat topic na i-share sa akin. So, ayun lang po, let's pray po na. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord God, we thank you, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa Sunday Vibes, sa word ninyo, sa buhay ng Apostle Paul na binigyan ninyo sa amin sa umagang ito para pag-usapan kung ano ba yung dapat namin gawin kapag natatakot kami, Panginoon. And thank you, Lord God, sa team namin ngayong buwan na pwede namin maging panghugutan ng lakas every time na makakaranas kami ng storm, ng pagsubok, or even takot, Panginoon. I pray, Lord God, na sa mga susunod pa namin gawain sa ngayong araw, Lord God, kayo yung Panginoon at mapapurihan, Panginoon. Amen. And ayun, Panginoon, pinagkakakilala po namin sa inyo lahat. In Jesus' name we pray. Amen.